Nagsimula ang pelikula sa isang pagpatay na ginawa ni Mike Fallon. Sa oras na ito, isang DJ ang target at gaya ng dati, gagawin ni Mike na parang aksidente ang pagpatay. Dito, pinatay ni Mike ang DJ sa isang malaking pagsabog ng gas. Pagkatapos makumplito ang misyon, dumiretso si Mike sa kanyang marangyang apartment sakay ng motorsiklo. Noong una, pumunta si Mike sa Malta para lang magbakasyon ngunit nagsimula siyang makakuha ng trabaho na medyo mataas ang sweldo. Dahil malaki ang kinita niya, nagpasya siyang manirahan sa Malta. Long story short, dumating si Mike sa kanyang apartment. Sinuri niya ang paglilipat ng pera mula sa kanyang kliyente at tuwang-tuwa siya nang makita niya ang halaga ng bayad. Bigla siyang sinugod ng isang babae. Ang babae pala ay isang kung fu expert na nagngangalang si Yuling. Kinuha siya ni Mike upang sanayin ang kanyang pagiging alerto at pisikal na lakas, kaya hindi nakakagulat na palaging umaatake si Yuling. Sa pakikipaglaban na ito, medyo nahirapan si Mike dahil ang kung fu moves ni Yuling ay ganap na hindi mahuhulaan. Simula nang mapagod, sa wakas ay tinapos niya ang laban sa pamamagitan ng pagsasabi ng salitang flamingo na siyang code para huminto. Nagalit tuloy si Mike kay Yuling dahil sa sobrang brutal niya sa pakikipaglaban kaya nawasak ang mga mamahaling gamit sa kanyang apartment. Sa katunayan, binayaran siya ni Mike para lamang sanayin siya sa pakikipaglaban, hindi para sirain ang mga bagay. Ngunit kahit ganun paman, si Yuling ay talagang isang mahusay na mandirigma at siya ay kadugo ni Bruce Lee. Doon, inamin ni Mike na si Yuling ay isa sa mga pinakamahusay na eksperto sa kung fu sa mundo. Kaya lang, madaling madala ng emosyon si Yuling. Noong gabing iyon, nakita ni Mike ang isang lalaki na binubugbog ng mga masasamang grupo. Nang tingnan niya ito ng malapitan, napagtanto niyang si Fred iyon, isang malapit na kaibigan niya at isa sa mga asasin mula sa dati niyang organisasyon. Mabilis na nilabanan ni Mike ang mga lalaki at tinulungan si Fred na makatakas. Na-curious si Mike kung bakit nasa Malta si Fred dahil active member pa siya ng dati nilang grupo. Naghinala si Mike na si Fred ay ipinadala ni Big Ray upang patayin siya. Gayunpaman, ang katotohanan ay nabangkarote ang organisasyon ni Big Ray dahil wala nang nag-hire sa kanila. Ang tunay na dahilan ni Fred sa kanyang pagpunta sa Malta ay upang mahanap ang kanyang kasintahan na kausap lang niya online. Sa kasamaang palad, wala siyang malinaw na address para sa kanya at kahapon pa siya naghahanap. Sinabi ni Mike kay Fred na na-scam siya, lalo na't nagpadala ng pera si Fred sa babae. Dahil naaawa sa kanya, inanyayahan ni Mike si Fred na manatili sa kanyang apartment. Pagdating nila, biglang sumulpat ulit si Yuling para sanayin si Mike. Sa kabilang banda, si Fred, na hindi alam kung sino siya, ay sinubukang tulungan si Mike ngunit mabilis siyang pinatumba ni Yuling. Pagkatapos ng laban, ipinaliwanag ni Mike ang sitwasyon kay Fred at ipinakilala si Yuling. Humingi siya ng tawad sa pananakit niya kay Fred. Pagkatapos ay sinabihan ni Mike si Fred na magpahinga dahil kailangan niyang maghanda para sa kanyang susunod na misyon. Si Fred, na gustong suklian ang kabaitan ni Mike, ay nag-alok na tulungan siya. Kinabukasan, pumunta sila para isagawa ang misyon. Ang kanilang target ay isang matandang lalaki na hindi kailanman umalis sa kanyang bantay sarado na bahay. Kinailangan nilang patayin siya sa malayo, kaya nagpasya sina Mike at Fred na gumamit ng automatic rolling door para pugutan ng ulo ang matanda. Mula noong araw na iyon, nagpasya sina Mike at Fred na magtrabaho muli. Maaaring gamitin ni Mike ang kakayahan ni Fred na gumawa ng mga advanced na tool sa pagpatay, habang si Fred ay makakakuha ng proteksyon mula kay Mike, na napakahusay sa pakikipaglaban. Dahil sa kanilang pagtutulungan, nakakuha sila ng maraming trabaho at naging pinakatanyag na hitmen sa Malta. Nagustuhan ng mga kliyente ang kanilang natatanging paraan ng hindi pag-iiwan ng anumang bakas ng pagpatay. Sa napakaraming kahilingan na pumapasok, nakagawa sila ng base at laboratorio upang mapaghandaan ang kanilang mga trabaho. Sa lugar na ito, maaari rin silang mag-eksperimento sa mga tool na ginawa ni Fred nang hindi nakakagambala sa iba. Isang araw, habang gumagawa sila ng eksperimento, may lumapit na kliyente sa kanila. Sa pagkakataong ito, ang target ay si Mrs. Zuzer, ang pinakamakapangyarihang mafia boss sa Malta. Walang nangahas na guluhin siya, kaya para maiwasan ang malalaking problema, agad na tinanggihan ni Mike ang trabaho. Pagkabalik mula sa kanilang punong tanggapan, kinailangan muli ni Mike na labanan si Yuling. Pagkatapos nilang mapagod sa pakikipag-away, nag-relax sila at nanood ng TV.
Nakita si Fred na naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang kasintahan at labis siyang naghinala na nawawala ito dahil kinidnap siya. Samantala, si Xiuling, na naaawa sa kanya, ay gustong tumulong. Sa kabutihang palad, mayroon siyang kaibigan na magaling maghanap ng mga nawawalang tao. Makalipas ang ilang araw, muling kumilos sina Mike at Fred. Ang target nila ay isang lalaking kagagaling lang sa trabaho. Una, ginulo siya ni Fred ng mga random na tawag sa telepono upang ang lalaki ay maistorbo at walang kamalayan sa kanyang paligid. Pagkatapos ay ibinagsak ni Mike ang isang bathtub sa ulo ng target. Gayunpaman, hindi nagtagal, pareho silang kinukuryente ng hindi kilalang tao. Pagkatapos ay dinala sila sa isang lugar na nakatali ang kanilang mga katawan sa upuan. Doon ay nakilala nila ang isang nagngangalang Armando na nagtrabaho kay Mrs. Zuzer. Walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan ni Armando na pahirapan si Mike. Sa pagkakataong iyon, akala niya si Mike ang nagtangka sa buhay ni Mrs. Zuzer. Di nagtagal, nagpakita si Mrs. Zuzer kasama ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya kina Mike at Fred na nahulog sila sa isang bitag dahil ang target na pinatay nila ay isang bitag para mahuli niya sila. Ipinakita rin ni Mrs. Zuzer ang kanyang anak na nagngangalang Dante. Ilang araw na ang nakalipas, may muntik nang makapatay kay Dante habang naninigarilyo ito sa isang maliit na eskinita. Mula sa kuha ng CCTV, mukhang gumamit ng paraan ang killer na katulad ng kay Mike, na sinusubukang gawing isang aksidente ang pagkamatay ni Dante. Gayunpaman, nabigo ang assassin dahil mabilis na kumilos ang bodyguard ni Dante. Noong panahong iyon, sinubukan ni Fred na kumbonsihin si Mrs. Zuzer na hindi sila ni Mike ang killer na gustong pumatay sa kanila. Inalok sila ng trabaho para patayin si Dante, ngunit tumanggi sila dahil ayaw nila ng gulo. Matapos marinig ang paliwanag ni Fred, naniwala si Mrs. Zuzer sa kanila. Gayunpaman, hindi niya pinabayaan ang mga ito ng madali. Binigyan niya si Mike ng misyon na protektahan si Dante mula sa iba pang mga assassin. Kung tumanggi si Mike, papatayin agad ni Armando si Fred. Bilang mabuting kaibigan, napilitan si Mike na tanggapin ang misyon. Di nagtagal, itinapon si Mike sa kalsada habang si Fred ay itinago bilang hostage ni Mrs. Zuzer. Bago simulan ang kanyang misyon, huminto si Mike sa isang bar. Doon niya nakilala ang kanyang mentor at adoptive father, si Big Ray. Nahanap ni Big Ray si Mike dahil pinadalhan siya ni Fred ng sulat. Ipinaalala niya kay Mike ang nakaraan noong pinatay ni Mike ang halos lahat ng mga assassin sa kanilang organisasyon, kaya naghihirap siya. Doon, inamin ni Big Ray na siya ang muntik nang pumatay kay Dante. Nagulat si Mike dahil nabigo ang kanyang mentor sa misyon kahit na si Big Ray ang dating pinakamahusay na assassin sa mundo. Pagkatapos ay sinabi ni Big Ray kay Mike na maraming mga assassin ang nakikipagkompetensya upang patayin si Dante dahil napakataas ng bayad. Di nagtagal, sinubukan ni Mike na hikayatin si Big Ray na itigil ang misyon dahil kung magpapatuloy ito ay papatayin ni Mrs. Zuzer si Fred. Gayunpaman, walang pakialam si Big Ray, gusto pa niyang patayin si Dante dahil ayaw niyang mabuhay sa kahirapan. Alam niya kung nasaan si Dante dahil may dalang tracking device si Dante. Matapos marinig iyon, mabilis na pinuntahan ni Mike si Dante. Pagdating ni Mike sa lugar ni Dante, kinumbinsi niya ang mga bodyguard na tanggalin ang tracking device sa relo ni Dante, ngunit tumanggi si Dante. Kaya kinailangan siyang pilitin ng mga bodyguard na tanggalin ang relo para mapanatili siyang ligtas. Gayunpaman, walang kabuluhang binawi ni Dante ang kanyang relo at nilunok ito. Kasabay nito, ang isang hindi inanyayahang panauhin na nagngangalang Freya ay nagpakita. Lumalabas na siya ay isang assassin na may background sa militar na kilala sa kanyang husay sa pakikipaglaban. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga bodyguard ni Dante. Pagkatapos ay inatake ni Freya si Mike at nagkaroon sila ng pantay na laban. Sa laban, hiniling niya na umalis siya ngunit tumanggi siya dahil minsang nagnakaw si Mike ng target sa kanya at ayaw na niyang mabigo muli. Doon, gumamit ng iba't ibang galaw si Freya at napaka-brutal. Habang nag-aaway sila, aksidenteng nalaglag ni Dante ang isang bagay, dahilan para mahuli siya nito. Agad namang hinabol ni Freya si Dante, ngunit sinubukan ni Mike na guluhin siya para mahati ang kanyang atensyon. Sa huli, nagawa ni Mike na talunin si Freya sa napaka-brutal na paraan. Pagkatapos ay nakatanggap si Mike ng tawag mula kay Mrs. Zuzer, na nagsabi sa kanya na iligtas si Dante at dalhin siya sa punong tanggapan.
Ang problema ay nilunok ni Dante ang relo na may tracker, kaya laging alam ng mga killer ang kanyang lokasyon. Iginiit ni Mrs. Zuzer na anuman ang mangyari, dapat ligtas si Dante sa lahat ng mga assassin. Di nagtagal, dinala ni Mike si Dante sa isang klinik para kumuha ng gamot na magpapabilis sa pagtunaw ng pagkain para mabilis na mailabas ni Dante ang tracking device. Sa susunod, gusto ni Mike na humanap ng ligtas na hideout. Gayunpaman, bigla silang inatake ng isa pang killer na nagngangalang Yendi, na isang hitman mula sa Gone na kilala bilang vampira na uhaw sa dugo dahil ininom niya ang dugo ng kanyang biktima at hinulaan ang kanilang blood type. Sa pagkakataong iyon ay agad na inihampas ni Yendi ang kanyang palako sa leeg ni Dante, ngunit mabilis na naprotektahan ni Mike si Dante. Hindi nagtagal, nagsimula ang isang matinding labanan. Kahit na walang sandata, nagawa ni Mike na makipagsabayan kay Yendi at sa huli ay napatumba siya. Bago muling bumangon si Yendi, sinabihan ni Mike si Dante na magtago sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos, hinamon niya si Yendi sa isang patas na tunggalian gamit ang isang baras na bakal bilang kanyang sandata. Doon, mahusay na nakipaglaban si Mike na dinaig si Yendi. Sa huli, kinuha niya ang espada ni Yendi at ginamit niya ito para laslasin ang leeg ni Yendi. Pagkatapos, dinala ni Mike si Dante sa kanyang base at naghintay ng tulong mula kay Siu Ling. Pagdating nila sa headquarters, sinabihan ni Mike si Dante na matulog para maging maayos ang digestion niya at mailabas niya ang tracker pagkatapos niyang magising. Gayunpaman, tumanggi si Dante na makinig. Sa inis, pinatumba siya ni Mike para makapagpahinga na siya sa wakas. Sa kabilang banda, hawak pa rin nila si Fred at mahigpit na binabantayan ni Armando. Tuwing 10 minuto, sinasakal niya si Fred habang pinagmamasdan siya ni Mrs. Zuzer sa sakit. Ipagpapatuloy niya ito hanggang sa masecure ni Mike si Dante at maalis ang lahat ng mga killer na nagta-target sa kanya. Samantala, may bisita si Mike sa kanyang base, at ito pala ay si Siu Ling. Iyon ang unang pagkakataon na bumisita siya sa bagong punong tanggapan ni Mike. Matapos tumingin sa paligid, nagpahayag ng interes si Siu Ling na maging hitman tulad ni Mike dahil sa kanyang mga dalubhasang kasanayan sa kung fu. Habang nag-uusap sila, dumating ang isang assassin na nagngangalang Silas. Si Silas na kilala bilang isang strangulation expert dahil palagi niyang pinapatay ang kanyang mga target gamit ang nakamamatay na stranglehold, ay dumating upang tapusin si Dante. Ngunit hindi lamang si Silas ang dumating ang isa pang kakaibang killer na kilala bilang si Poco, the Killer Clown. Kumikilos si Poco na parang baliw, laging nakasuot ng clown na damit, at hindi nakakaramdam ng sakit. Sa kabila ng kanyang hitsura, si Poco ay may magandang reputasyon bilang isang assassin. Nainis si Silas sa kakatawa ni Poco at pinalayas ito. Gayunpaman, hindi sumuko si Poco. Hinampad niya si Silas sa ulo hanggang sa mawalan ng malay at saka inatake si Mike gamit ang kanyang malaking martilyo. Bagamat na-overwhelm si Mike noong una, nagawa niyang baliktarin ang sitwasyon at tinamaan niya si Poco. Gayunpaman, hindi talaga nakakaramdam ng sakit si Poco. Para patunayan, hinampad pa niya ng baseball bat ang sarili niyang ulo. Sa kabila ng kanyang pinsala sa ulo, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban kay Mike. Kasabay nito, nagising si Silas mula sa pagka-knockout at agad na nakipag-away kay Siu Ling. Hindi alam ni Silas na si Siu Ling ay inapo ni Bruce Lee. Matindi at brutal ang labanan. Gayunpaman, kalaunan ay nagawa ni Siu Ling na ma-corner si Silas at sakalin ito ng kadena hanggang sa mamatay. Samantala, pilit pa ring tinatalo ni Mike si Poco. Lumalabas na napakahirap patayin si Poco kahit na sinubukan siya ni Mike na saksakin, baliin ang kamay, at kinukuryente. Nabigo ang lahat ng mga pamamaraang ito. Sa wakas, ginamit ni Mike ang binagong barbell ni Fred at nagawa niyang patayin si Poco. Sa kabilang banda, nagising si Dante na masakit ang tiyan, at lumabas sa kanyang katawan ang tracking device. Sa sandaling iyon, napakagaan ng loob niya. Sinabihan siya ni na Mike at Siu Ling na pumunta sa mas ligtas na lugar, ngunit biglang dumating ang isa pang assassin. Ang hitman na ito ay si Oyumi, isang ninja at kalaban ni Mike. Si Oyumi ay isang killer na maraming kaalaman na may kasanayan sa espada, karate, at napakaliksi. Mayroon din siyang prinsipyo na hindi pumatay ng mga target sa palihim na paraan. Pagkatapos ay hinamon ni Oyumi si Mike sa isang one-on-one na tunggalian kung saan ang mananalo ay siyang makakakuha kay Dante. Nang marinig iyon, sinabi ni Siu Ling na gusto niyang labanan muna si Oyumi.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatumba siya ni Oyumi sa isang sipa lang. Pagkatapos ay nagsimula na ang tunggalian ni Oyumi at Mike. Siya ay bahagyang mas mahusay sa mga kasanayan, na ginagawa itong mahirap para kay Mike. Bumagsak man siya, bumangon muli si Mike at bilang isang mamamatay tao na hindi sumusuko, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang talunin si Oyumi. Maya-maya, naalimpungatan si Oyumi sa tunay na lakas ni Mike. Desperado, sinira ni Oyumi ang kanyang sariling mga patakaran at lumaban ng marumi. Hinawakan niya ang kanyang espada at akmang hahampasin si Mike ngunit biglang umalangaw-ngaw ang isang putok ng baril. Ang bumaril ay si Big Ray. Lumapit si Big Ray kay Dante, balak siyang patayin doon. Gayunpaman, sinubukan siyang pigilan ni Mike. Humingi pa ng tawad si Mike sa naging dahilan sa paghihirap ni Big Ray dahil kapag namatay si Dante, tiyak na papatayin ni Mrs. Zuzer si Fred. Sa wakas, pumayag si Big Ray at hindi pinatay si Dante. Magkasama nilang dinala si Dante kay Mrs. Zuzer. Bago pa man, sinabihan ni Mike si Dante na magpalit ng damit. Nang makita nila si Mrs. Zuzer, binitawan ni na Mike at Big Ray si Dante. Sinabi ni Mrs. Zuzer kina Mike at Fred na umalis sa Malta at huwag nang bumalik. Pagkatapos ay pumunta sina Mike at Fred kay Big Ray, na naghihintay sa kotse. Maya-maya pa, inilabas ni Big Ray ang isang remote control na konektado sa damit na suot ni Dante. Ang damit ay may bomba sa loob nito. Walang pag-aalinlangan, pinasabog niya ang bomba, na ikinamatay ni Mrs. Zuzer, ang kanyang mga tauhan, at si Dante. Sa pagtatapos ng pelikula, masaya na namumuhay sina Mike, Fred, Big Ray, at si Yuling nang walang sinumang asasin na umaabala sa kanila. Sa wakas ay nakita na ni Fred ang kanyang kasintahan na matagal na niyang hinahanap. Para naman kay Big Ray, nakatanggap siya ng malaking bayad para sa matagumpay na pagpatay kay Dante, at ginamit niya ang pera para maglakbay sa mundo kasama si Mike. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.